So, kumusta mga ka-fisherman? Ngayong araw na ito, magpi-fishing ako. Ah, pero bago ako mag-fishing, turo ko muna sa inyo yung mga gamit ko. Para sa mga beginners na mahilig magsipag fishing dito sa Canada o bagong dating kayo at mahilig kayo mag-fishing. So, ito yung mga kailangan nyo. Of course, ang unang-una dyan, kumuha muna kayo ng license. So, bumili kayo ng license. Ang license na yan, usually start dito sa Saskatchewan, Canada ng May 5 hanggang March 31 na yan. So, isang taon na yan. So, ngayong taon, $42 yung license. So, yun yung una yung mga kailangan. Tapos, ang kakailanganin nyo, mga gamit na tulad ito rod ito na telescopic. Ito naman yung pangkaraniwang gamit dito, ganito siya kahaba. So rod and reel na. So ito yung mga gamit na kakailanganin nyo. Tapos of course yung mga pain, depende doon sa target na species nyo. Halimbawa ngayong araw na ito magpipishing ako ay either walleye o jackfish yung mahuli ko. So ngayon ang mga gamit nyo, ito yung mga pain. Ito yung imitation ito ng minnows, na plastic minnows ito. So pwede rin pala kayong gumamit ng minnows na bibili yan sa gas station na available o sa co-op gas station available yan o sa mga fishing store. So ito rin mga power bait, ganyan siya. So iba-ibang klase siya, depende doon sa mga sa spot or na pwede mag-bite sila, depende minsan sa kulay. So ito yan or ito, ganito siya. So ngayon ang gamit ko namang hook dyan, ang hook naman na gamit ko ay Comfort Owns, ganito siya. Okay, so ito yung mga gamit ko para doon sa mga beginners. Available ito sa mga fishing stores din. So ngayon sa pagdating ko sa lake, ang setup niyan ganito na siya. So ito siya ngayon, ganito siya. So mamaya ipapakita ko sa inyo paano yan gaano kalayo ang hagis, paano nyo pag-retrieve rod and reel. Ito yung dati kong gamit, pero na rod and reel kompleto na yan. So marami na itong nahuli. So ito yung mga kakailanganin nyo. Of course, ngayon ito yung bago kong gagamitin. Ito yung telescopic kasi mas maiksi lang siyang gamitin. So ito rin yung ina-advise ko na may rod and reel combo na yung description nito. So kung gagamit kayo ng mga rod and reel, ang isa sa mga sinasuggest ko ay pwede kayong gumamit ng ganito o ito yung dati or conventional na gamit, or pwede kayong ito telescopic na hahaba ito ng mga 6 feet. So ganito lang siya, pero ang kagandahan nito ay maiksi lang siya, mga tatlo na rod pwede dito. Ganito lang siya kaiksi. Okay, so i-review ko na lang sa inyo ano ang pinagkaiba sa separate na video. So pero ang mga kakailanganin nyo bago kayo pumunta sa lake, mas maganda na yung over prepared kayo kaysa sa under prepared, kasi hindi nyo alam kung ano yung pagdating doon sa lake. Dapat may mga extra rod kayo na kakailanganin in case na magkaroon ng trouble. So may doon nyo pang mga kakailanganin, siyempre yung turugan, yung turugan na to. So kakailanganin nyo rin yan, ang tanggal ng isda kasi matalas ang ngipin yan. So kung abutin kayo ng init, kailangan din kayo ng shade. Ang isa sa nare-recommend ko ay yung polarized. So ipapakita ko sa inyo. Salamat sa inyong panonood. Abangan nyo pa yung ibang mga tips ko sa pag-fishing. Let's go!